Mga kwentong pambata. Ang aklat ng mga orasyon. Noong unang panahon, sa gitna ng isang gubat kung saan nakakalat ang ilang mga kubo ng magsasaka sa paligid nito, isang dambuhala ang naninirahan. Siya ay malaki, malupit at walang puso. Ngunit gusto niyang malinis ang kanyang bahay. Si Groth ang dambuhala. Pinaniniwalaan ng mga taga-bayan na siya ay isang mitikong nilalang at isang alamat. Ang kakaibang bagay tungkol kay Groth ay isa siyang tamad na dambuhala na mahilig sa kalinisan. Gusto niya ang malinis na bahay, ngunit ayaw niya na maramihan ang kanyang mga kamay. Isa na namang araw at isa na namang sabot ng gagamba na lilinisin at ang pinggan na kailangang hugasan. Tama na! Pagod na ako sa pag-asang maging malinis. Madalas akong nangangaso, nangingisda, nagdudulot ng kaguluhan. Kailangan ko na magbabantay sa bahay. Maglilinis ng sahig, maghuhugas ng plato, maglalaba bawat linggo. Nakasuot ako ng parehong pares ng medyas sa loob ng 5 linggo ng diretso. Nakakasuklam. At lumabas siya. Yumuko malapit sa isa sa mga kubo na pag-aari ng isang mahirap na magsasaka. Nang makita niyang lumabas ang kanilang mga anak, inunat niya ang kanyang malaking kamay, kinuha sila at dinala sila palayo sa kanyang lungga. Bitawan mo ako, maruming dambuhala! Ella, huwag ka nang magsalita. Shh! Nakita ko ang mga mata niya. Malupit siya. Tingnan ko kung ano ang gusto niya. Kalma lang. Kayong dalawang bugwit ay aking magiging kasambahay. Pananatilihin niyong malinis ang aking bahay at ibibigay ko sa inyo ang inyong pagkain. Ngunit kung susubukan niyong tumakas, kayo ang susunod na ihahain. Dahil sa takot, pumayag ang dalawang bata at binihag sila sa bahay ng dambuhala sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos ay napansin nila tuwing gabi ay naglalabas ang dambuhala ng isang malaking libro na babasahin niyang mabuti at itatago muli sa ilalim ng carpet sa tabi ng chimenea. Aha! Ito pala ang palaging binabasa ng dambuhala. Ang aklat ng mga orasyon. Wow! Hindi ko alam kung ano ang mas nakakagulat, kapatid. Na may umiiral na ganitong libro o talagang nakabasa ang isang dambuhala. Ito ang ating susi. Ito ang paraan para tayo makatakas. Bilis, ibalik mo ang libro. Andito na siya. Sina Milo at Ilara ay matatalinong bata. Binabasa nila ang libro sa tuwing wala ang dambuhala. At sa paglipas ng panahon, natutunan din nila ang mahiwagang orasyon. Kailangan na nating tumakas. May tiwala ko sa ilang alam kong orasyon. Ang tama na ay tama na. Nadudurog ang aking puso kapag nakikita kitang kinukuskus ang mga sisidlan sa tabi ng lababo. Oh, pero sigurado ka ba? Alam mo ba kung paano gamitin ang orasyon? Oo, mayroon lamang isang paraan upang malaman. Halika na bago bumalik ang dambuhala. Teka, 1 segundo. Ang balahibo at pangil, matulin at tuso, maging ang... Oh, kalimutan mo na. Kaya tumakbo ang magkapatid palabas ng bahay. At sa gubat, sila ay naging matapang upang subukang lumaban. Hindi nila alam kung may pag-asa sila sa laban sa dambuhala. Nang biglang, sabi ni Ilara, Milo, may naririnig akong tumatakbo sa likod ko. Oh, hindi! Hinahabol tayo ng dambuhala! Ang dambuhala ay bumubulusok sa galit at determinadong hulihin ng mga bata. At walang duda na sa kanyang mahabang binti, madali niyang mahabol ang mga ito. At nung abot kamay na niya ang mga ito, si Milo ay ginamit ang kanyang unang orasyon. Mga patak ng kristal at sinag ng araw. Mga bumubulong na daloy, ilog ng buwan. Isa para sa katahimikan, isa para sa paglusong. Batis at isda, bahagi ng puso. Binago niyang kanilang sarili sa isang lawa at ang kanyang kapatid sa isang isda. Isang sandali pa, ang dambuhala ay dumating. Nakita ang nangyari at sumigaw. Kung meron lang akong tali ng pangingisda, kayong dalawang makukulit, maghintay kayo. Tatakbo ako at magdadala ng isa at tuturuan ko kayo ng leksyon.
At umalis siya. Sa sandaling tumalikod ng dambuhala sa kanila, ang dalawang bata ay bumalik sa kanilang normal na anyo at nagsimulang tumakas muli. Ngunit hindi nagtagal at nakahabol ang dambuhala sa kanila. At muntik na silang mahawakang muli. Nang biglang sinambit ni Milo ang ikalawang orasyon. Bato at larawan, liwanag at dilim. Isang panangga, isang pagtula, bulong na hangad at biyayang pinta. Yakap ng libingan at malaanghel na mukha. Himala niyang ginawang libingan ng kanyang sarili at ang kanyang kapatid na babae isang larawan ng isang anghel sa dingding. Gustong-gusto ng dambuhala na sipain ang libingan hanggang mawasak ito. Ngunit ito ay magiging isang seryosong aktong paglabag. Ang larawan ng anghel ay isang mabilis na maliit na pagbabago na isang maestrong pagkilos. Walang pakialam ang dambuhala. Kayong dalawa, nauubusan na ako ng pasensya sa inyo. Ipapakita ko sa inyo ang aking galit. Akala niyo ba kaya ninyong gamitin ang sarili kong orasyon laban sa akin? Ang pinturang anghel ay isang matalinong galaw. Pero ang isang aksidenteng sunog, maaaring gumuho ang anumang pader. Hindi kayo makakatakas. Hayaan ninyo akong kumuha ng kahoy at susunugin ko ito. Tumakbo pabalik ang dambuhala para kumuha ng mga kahoy at gasolina. Wala na ba siya? El, umalis na ba ang dambuhala? Hindi ko makita. Oo, umalis na siya para kumuha ng posporo at ilang gasolina. Milo, muntik na yon. Muntik na tayong dukutin ulit. Alam ko, dumaan siya nang malapit. Ang pagpataw ng orasyon ay nagpapahirap kay Milo at ang pagbabagong anyo ay nakakapagod para sa kanila. Kinakailangan ng malaking lakas para magbago ang anyo at hugis ng ganoon. Ang mga bata ay umalis muli. Tumakbo ng tumakbo sila hanggang hindi nila maramdaman ang kanilang mga paa. Hinahabol ang paghinga at sila'y napagod. Tara na, Ilara. Tayo. Malapit na tayo sa bahay. Milo, hindi na ako makakalakad ng isa pang milya. Ayoko nang tumakbo. Pagod na ako. Tayo ay magiging haputan ng dambuhala. Pagod na ako. Tingnan mo, Ilara. Tumingin ka sa langit. Nakikita mo ang usok na iyon? Ito ay nanggagaling mula sa isang chimenea. Alam mo ang ibig sabihin nito? Malapit na tayo sa kabiasnan. Bumangon ka, aking maliit na kapatid. Hindi kita hayaang sumuko. Isang sandali. Hay, pakiusap. Hayaan mong tipunin ko ang aking lakas. Kailangan mo magmadali, El. Sige, 1 minuto. Habang patuloy si Milo sa paglakad papunta sa direksyon kung saan nanggagaling ang usok, naramdaman ni Ilara ang kanyang bulsa at kinuha ang pahina ng kanyang tinanggal mula sa aklat ng orasyon. At ang pahinang papel ay basa at malapot. Halos hindi niya ito mabasa. Balahibo at pangil, matulin at tuso, maging ang tusong isip na makapal na buntot, maging hindi ko maintindihan. Ano ang ibig sabihin nito? Sige Milo, tama ka. Tayo'y gumalaw bago tayo muling mahanap ng dambuhala. Si Milo ay lumihis papunta sa kanyang kapatid. Siya ay namangha ng higit pa sa inaasahan. Ang makapangyarihang dambuhala ay biglang sumalakay sa kanila at naghihintay na may mga posas at malaking lambat. Ilara, tumingin ka sa likod mo. Tumingin si Ilara at nakita ang dambuhala na may pilyong ngiti. Wala na silang tatakbuhan. Tapos na ang laro. Itinapon ni Groth ang kanyang lambat sa kanya at sa bingit na siya'y mahuli, si Milo ay dumating upang tumulong sa pamamagitan ng isang pangatlong orasyon. Dahong ginto at sinag ng araw, bulong na maliit, maging di nakikita. Isa sa libu-libong nawawala saan, kwento na hindi pa nasasabi. Ang batang lalaki ay gumawa ng ika-4 na orasyon at binago ang kanyang sarili at ang kanyang kapatid sa butil ng mga mais. Sila ay naghalo-halo sa libu-libong butil ng mais sa sahig ng paggiling. Ito ay nakakainsulto at lalo lang ninyong pinalala ang sitwasyon para sa inyong sarili. Iniisip niyo bang matalino kayo? Babalik na rin ninyo ako sa sarili kong laro? Kayong dalawa ay tapos na! Ang magkapatid ay sinakta ng damdamin ng dambuhala sa pamamagitan ng misteryong paglaho sa kanyang harapan. Siya rin ay nagbanggit ng isang orasyon. Tok-togaw, mga balahibo ay nag-aapoy, gumising sa maagang amoy, tagapagudyok at pakpak, mapagmatsyag na tingin, maging tandang, hawakan ng bituin. At sa gayon,
Ang dambuhala ay nagbago sa isang tandang at agad nagsimulang kumain ng lahat ng mga butil ng mais. Anong nakakabahalang panganib nga naman? Ilara! Papalapit na siya! Oo, nakikita ko, Milo. Nandito ako kasama mo. Sa katunayan, ako ang unang kakainin. Ang iyong pagpapatawa hindi nababawasan. Ngunit natatakot akong ito na ang wakas. Wala na akong naiisip na paraan. Pumanhin! Milo, nag-iisip ako. Bilis, tulungan mo ako mulatas itong bugtong. Oras na para magpaalam! Balihibot pangil? Matulin at tuso? Anong matulin at tuso? Hindi ko alam. Okay? Nang ang dambuhala ay naging tandang, ay mapanganib na malapit ng damputin si Milo. Sa sandaling oras ay biglang sumigaw si Ilara. Balahibo at pangil, matulin at tuso, tumingin sa soro sa ilalim ng kalangitan, ang matalinong isip at magaspang na buntot ay maging isang soro na walang palpak. Isang sandaling bago siya damputin, misteryosong tumayo si Ilara mula sa isang butil ng mais bilang isang pulang soro. Ngayon matapang na tumalon sa tandang at pinabagsak ito sa lupa. Pagkatapos ay kinulong niya ang tandang sa loob ng isang metal na kulungan at nakulong ang dambuhala sa kanyang avatar na tandang magpakailanman. Haha! Hoy, Milo! Alam mo ba kung ano ang magiging nakakatawa? Kung magpakita ko sa pinto ng ating mga magulang bilang isang nagsasalitang soro, magugulat sila, diba? Ilara! Ikaw ay henyo! Niligtas mo tayong pareho! Wala lang lutong berde para sa atin! Paano mo ba nababaliktad ang orasyon na to? Hindi mo sinasabi sa akin. Ito'y simple lang. Eto na! Mula sa hayop, naging balat. Mula sa balahibo, naging buto. Ibalik uli kung ano ang dati. Si Ilara ay bumalik sa kanyang tunay na anyo at si Milo rin ay bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Ang dambuhala na wala na ngayon, ang magkapatid ay ligtas at maayos na. El, sa tingin ko dapat tayong bumalik at kunin ang aklat ng orasyon at itago. Sisiguraduhin natin na walang sino man ang madadakip muli at ako ay nangangako na ipagtanggol ang mga tao sa kubo. Ngunit hindi ko ito kayang gawin ng mag-isa. Milo, gutom na ako. Pwede ba tayong umuwi muna? At oo naman, lagi tayong magkakampi. Para saan ba't naging kapatid tayo? Si Milo at Ilara ay tapat sa kanilang salita. Bumalik muna sila sa kanilang tahanan, nakipagkita sa kanilang mga magulang at talaga nga, naglakad sila mula doon papunta sa bahay ng dambuhala upang makuha ang aklat ng orasyon. Hoy Milo, alam mo, naisip ko, hindi dapat magsalita ng negatibo tungkol sa iba, kahit pabiro lang. Dahil ang mga salita ay enerhiya at nagbibigay buhay sa orasyon, kaya tinatawag itong pag-oorasyon. Wow, El! Dapat kang sumulat ng libro balang araw. At nagtinginan ang magkapatid na may masayang ngiti at namuhay ng masaya habang buhay.